Ano partner? Oh, hindi ayaw na nilang ano, 'di ba, Maleta Boys. Yung 18 Maleta Boys, wag na raw yung ex-Marines ang itawag. Dito nga po sa kasong isinampa laban sa kanya sa Ombudsman. Kasama po natin si Attorney Abdiel Dan Fajardo. Attorney, magandang umaga po muli. Si Peter Atrica po ito sa Balitapatan. How are you doing this rainy morning, sir? Good morning, Rica and Peter. Good morning sa mga tagapakinig ninyo. Okay naman po at medyo nga maulan dito sa atin. Oo nga po, maulan. Attorney, good morning po si Peter ito. And the first question would be, bakit po kino-call out ng ating Congressman Ferdinand Martin Romualdez ang ombudsman? Ito po ba confirmed na talagang gagamitin ng ombudsman bilang witnesses yung tinatawag nga nila na Maleta Boys or kung ano man ng mga dati nilang ginagawa? Has this been officially communicated, sir? Opo, we confirm that because alam naman po natin lahat na si Speaker Romualdez ay nasabina na po ng ombudsman, ano? Nasagutin ang mga aligasyon sa kanya. At as announced by the Office of the Ombudsman itself, ito po ang parang tulay, no? Yung kanilang patunay na parang that will bridge the gap between allegation and evidence, no? Itong sinasabing salaysay ng 8 sa mga sinasabi nating Maleta Boys na alam naman po natin na itong mother statement nila, yung kanilang pinagsasabi noong Pebrero pa, na ang dami daw nilang dinalahan ng mali-maletang cash, ay sinabi na po ng Department of Justice mismo na perjurious or kasinungalingan at libelous, no, o paninirang puri. Kaya kami po ay nagtataka kung bakit ito ay binigyan pa or pinaniniwalaan pa ng isang sangay din ng gobyerno, which is the Office of the Ombudsman. Opo. Attorney, could it be possible also na the ombudsman is exhausting all possible witnesses and therefore yung tinatawag na Maleta Boys are just part and parcel of the array of witnesses that they may have? Wala po eh. Ito nga po ang nakikita namin dyan. Talagang walang ebidensya po, no, about Congressman Romualdez, no, except that he was Speaker of the House nung ipinasa po ang 2025 budget. So, kaya siguro dahil sa katagalan ng panahon, maraming nagsasabi na dapat kasuhan ang pinsan ng Pangulo. Kaya itong testimonya ng Maleta Boys ay ginagamit kahit na sa totoo lang talagang hindi ka panipaniwala. Minsan may dagdag, minsan may bawas at may aligasyon pa, according to the NBI, na ito ay may monetary consideration. Kaya hindi po kami, ang trabaho po ng prosecution ay maglahad ng pinakamabisang kaso, regardless kung sino man, may hirap or mayaman. Pero kung ganito po na parang we rely heavily on testimony na hindi katanggap-tanggap, nagsasayang po tayo ng oras ng korte, di ba? Nakita na natin yan sa kaso ni former Senator Bong Revilla. Yun nga, meron pa talagang sinabing may undersecretary na nag-abot sa kanya ng tinatawag na kickback. But despite that, ang Sandigan Bayan nagsabi na at this stage of the proceedings ay hindi pa naabot ng prosecution yung tinatawag na strong evidence of guilt, no. Kaya nagsasayang tayo ng oras kung ganito lang na ang ating ebidensya na isasampa sa korte ay parang kwentong barbero. Opo. Attorney, meron po ba kayong, ang kampo po ba ni Congressman Martin, ay mayroon po bang balak na magsampa ng kaso or anything legal laban dito sa 18 Maleta Boys? Yan po ay pinag-aaralan po namin, no. Siyempre, marami pa kasing mga legal battles na tayo na hinaharap tayo. Posible po yan, no. But of course, we have availed of other remedies para lang ma-question po itong mga sinasabi nating developments dito, no, sa prosecution. Kasi mahirap din naman na hayaan ito. Wala namang maipapakitang ebidensya except yung budget, no, na pinirmahan naman ng the Executive Department, the Senate President, and the Speaker of the House.
which is a law, no? Which is any other piece of legislation na lumalabas na dumaan sa proseso. Ngayon yung implementasyon ng budget, depende sa mga distrito, ay wala na pong kinalalaman dyan, yung either the President, the Speaker, or the Senate President, di ba? Kaya napakalayo po na mahirap na itawid lang natin sa hula-hula, guesswork, conjecture, kung paano itulay ang allegation and proof po. Attorney, hindi malamang po ay narinig niyo naman po ang naging pronouncement ng Pangulo nung SONA at nasa unang bahagi pa lamang po ito. Bagamat walang sinabi kung napangalan ay mukhang ang pinapatukuyan po ay ang dating House Speaker po natin. Sa palagay po ninyo, may connection po ba itong nangyaring mga yung sinabi ng Pangulo dito sa parang somewhat ay medyo namamadaling proseso dito sa nagiging kaso laban sa dating House Speaker? Ayun nga po ang timing medyo if we observe closely, medyo sunod-sunod po, no? Una, in-announce na kakasuhan ng fact-finding body sa ombudsman, and then mga 3 days later, in-announce sa SONA, no? And then eventually, ito na nga, may mga testimony na ng Maleta Boys at may mga kwento pa na may attempts, no, to get former Secretary Bonoan as a state witness, pero parang hindi pa natutuloy dahil nga hindi naman may ikakwento ni Secretary Bonoan na mga pangyayari hindi talaga nangyari, di ba? Mahirap din naman 'yon. Kaya siguro hindi kami masisisi, no, na parang merong merong kaugnayan itong moves within the prosecution na madaliin itong pag-indict, no, kay former Speaker Romualdez. Attorney Fajardo, meron pong mga nag-file ng complaints against dito sa 18 bodyguards. Ano po? Among them si Representative Adyong and then si Representative Abante, among others. Ano po? So ano po ba yung status nila ngayon? They're just charged, but there's been no decision, wala pang decision sa mga korte o saan man na sila ay guilty or innocent, and therefore it will not affect kung ano man yung kanilang magiging testimonya? Yun po. Of course, very early, no, ang stages ngayon sa korte, malamang sa hindi, ay doon pa lang ang korte sa issuance of the warrants of arrest, no, pursuant to the filings made by the Secretary of Justice. Pero ang Secretary of Justice ngayon po, meron ng bagong standards sa paghahabla. Yun yung reasonable certainty of conviction, no? Na ibig sabihin, pag pinasok lahat ng ebidensya, sila ay malamang sa hindi, sigurado na mako-convict ang akusado. So ibig sabihin, kung inabla mo sa korte through the Secretary of Justice itong mga ex-bodyguards, ay meron silang reasonable certainty na ito talaga ay mga guilty na personality with respect to perjury. Ang perjury po, ibig sabihin, nagsisinungaling. Yung ano mong sinulat mo doon at sinumpaan mo ay pawang kasinungalingan, mga pawang hindi totoong aligasyon. That's why you are being charged with perjury. Kaya kami nagtataka kung bakit the same set of people na ngayon ay hinahabla sa korte mismo through the Secretary of Justice ng perjury or pagsisinungaling, ay gagamitin bilang testigo dito kay former Congressman Romualdez. Nakakapagtataka po kasi nga originally mahigit 20 ang pinangalanan nila, no? Kasama na nga dyan yung mga binanggit ninyong mga politicians na kasama natin sa Congress. But nung hinimay na ng ombudsman, quote-unquote, ay lumalabas si Congressman Romualdez na lang natitira kasi na-dismiss na nga daw doon yung mother affidavit, no? Yung original affidavit na kanilang iwinagayway noon sa Club Filipino in February. Okay. One last point, sir. Yung pong bang reply ni Representative Martin Romualdez will be submitted very soon? Well, yes, we will comply po with the timelines, no? Ganun naman po talaga ang trabaho ng abogado. Si Speaker Romualdez is also a lawyer and he knows the timelines. Ito po lahat ay pinaghahandaan natin at syempre lalabas ang kanyang sagot. Okay. And with that, we say maraming salamat po, Attorney Fajardo, for clearing a lot of points, no, that we spoke about this morning, and we wish you well
Hanggang sa susunod po nating panayam, sir. Maraming salamat, Peter Enrica, at salamat sa pagkakataon. Alright, si Attorney Thank you, Abdiel Attorney. Dan Fajardo, ang spokesperson po ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez. 9:30 na nagmamadaling umaga, hinga po muna tayo. Magbabalik ang programang Balita Patan. Balita Patan. Balita Patan. Balitaan at talakayan.